Isang malakas na kalabog ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng conference room. Lahat ng mata ay napunta sa mamahaling folder na ngayon ay nakalapat sa ibabaw ng makintab na lamesa. Pagkatapos, umangat ang mga tingin na iyon sa babaeng naghagis nito, si Ivy, ang CEO ng Garden Vows, ang tinaguriang Heartless Demonita Impacta Perfectionist ng industriya. Nakatayo siya sa dulo ng lamesa, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Walang emosyon, walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa loob ng isang buwan, nagsimula siya niyang magsalita. Ang bawat salita ay tila patalim na humihiwa sa hangin. Isang buwan nating pinagplanuhan ang kasal ni Senator Wilbert, ang pinakamalaking event sa kasaysayan ng kumpanyang ito. At ang ibibigay ninyo sa akin ay isang maling petsa para sa flower delivery. Isang pagkakamali na halos sumira sa reputasyon na pinaghirapan kong itayo. Napayo ko ang event coordinator. Ang iba ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang takot ay halos mahahawakan sa loob ng kwarto. Hindi sumigaw si Ivy. Hindi niya kailanman kailangang gawin iyon. Ang kanyang mahinahon at madiin na boses ay sapat na para manginig ang sinuman. Sa mundo ng Garden Vows, walang lugar ang pagkakamali. Patuloy niya. Huminga siya ng malalim. At nang muli siyang magsalita, ang mga salitang lumabas sa bibig niya ang tuluyang nagpaguho sa mundo ng kanyang mga empleyado. Lahat kayo. Pard. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig. May isang nagsimulang umiyak. May isang nagtangkang magpaliwanag. Ma'am Ivy, please. Hindi na po mauulit. Pero tinaas lang ni Ivy ang kanyang kamay. Isang senyales na tapos na ang usapan. Kunin ninyo ang mga gamit ninyo. May isang oras kayo para lisanin ang building na ito. Walang lingon-likod siyang tumalikod at naglakad palabas ng conference room. Iniwan ang mga taong winasak niya ang mga pangarap. Hindi niya naramdaman ang kanilang mga tingin. Hindi niya narinig ang kanilang mga hikbi. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso at ang boses sa kanyang isip na nagsasabing kailangan niyang ayusin ang lahat. Pagpasok niya sa kanyang opisina, agad niyang sinara ang pinto. Napasandal siya dito at sa unang pagkakataon, sa buong araw na yon, pinakawalan niya ang isang hininga na kanina pa niya pinipigilan. Napapikit siya ng mariin. Ang sakit sa kanyang ulo ay unti-unti na namang gumagapang. Hindi pwedeng magkamali. Hindi ngayon. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang contact sa Netherlands, ang pinagkukunan niya ng mga pinakabihirang uri ng bulaklak. Kailangan niyang doblehin ang bayad, pero kailangan niyang makuha ang mga bulaklak sa tamang araw. Habang kausap ang supplier, ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Walang sino man ang mag-aakala na ilang minuto lang ang nakalipas ay nag-iwan siya ng isang landas ng pagkawasak. Ganito siya, isang perpektong makina na ginagawa ang lahat para makuha ang resulta. Yes, sir. I understand the costs. Just make sure everything is perfect. Pagkababa niya ng telepono, tumunog itong muli. Pangalan ng personal assistant ni Senator Wilbert ang lumabas sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Good morning, sir. Bati niya. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ivy, sabi ng nasa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. The senator is asking for an update. He heard some troubling rumors. Naramdaman ni Ivy ang paglamig ng kanyang pawis sa kanyang likod. Pero ang kanyang boses ay nanatiling matatag. Rumors are just that, sir. Rumors. Everything is under control. It will be the wedding of the century. I promise you that. It better be, Ivy, for your company's sake. Nang matapos ang tawag, halos mabitawan ni Ivy ang kanyang cellphone. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang paghinga niya ay tila bumibigat. Tumingin siya sa salamin sa kanyang opisina at nakita ang isang babaeng hindi niya na halos kilala. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga labi ay walang kulay.
May malalalim na eye bag sa ilalim ng kanyang mga mata na hindi na kayang takpan ng kahit anong mamahaling concealer. Mukha siyang pagod. Mukha siyang basag. Para saan ang lahat ng ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Ginagawa niya ito para sa kumpanya, para sa pangalan ng Garden Vows, para patunayan na kaya niyang lumikha ng perpektong kasiyahan para sa iba, kahit na siya mismo ay hindi naniniwala dito. Nagpa siyang magtimpla ng kape. Kailangan niya ng lakas. Kailangan niyang magtrabaho mag-isa. Kailangan niyang ayusin ang gusot na iniwan ng kanyang incompetent na team. Ngunit sa kanyang pagtayo, isang matinding pagkahilo ang biglang dumapo sa kanya. Umikot ang kanyang paningin. Ang sahig na kanyang kinatatayuan ay tila gumagalaw. Napahawak siya sa kanyang mesa. Sinusubukang balansehin ang sarili. Ang sakit sa kanyang ulo ay naging isang matinding pagpintig. Hindi pwede. Bulong niya. Pero ang kanyang katawan ay may sarili ng desisyon. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang kanyang mga braso ay nawalan ng lakas. Ang huli niyang nakita ay ang malabong imahe ng kanyang opisina bago lamunin ng kadiliman ng lahat. Ang huli niyang naisip ay ang kasal, ang pagkakamali, ang kabiguan. Pagkatapos wala na. Unti-unti, isang sinag ng liwanag ang tumagos sa kadiliman. Dahan-dahang iminulat ni Ivy ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Amoy gamot. May mahinang tunog ng isang makina sa kanyang tabi. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit naramdaman niya ang isang karayom na nakatusok sa kanyang kamay. Isang ospital. Paano siya napunta rito? Isang anino ang tumabon sa liwanag. Isang lalaki na nakasuot ng puting coat ng doktor ang nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Mabutit gising ka na, sabi ng lalaki. Ang boses na yon. Naramdaman ni Ivy ang biglaang paninikip ng kanyang dibdib, ngunit hindi dahil sa sakit. Isang boses na pamilyar. Isang boses na matagal na niyang pilit na kinalimutan, pero hindi kailanman nabura sa kanyang alaala. Dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang paningin sa mukha ng doktor. Ang mga mata nito, ang nangiti nito na tila pamilyar pa rin. Ngumiti ang lalaki. Isang ngiting malungkot at puno ng pagkagulat. At nang magsalita ito, ang mga salita niya ay nagdala kay Ivy pabalik sa isang nakaraan na akala niya ay matagal na niyang naibaon. Ivy, ikaw nga. Pagod. Ito ang unang salitang pumasok sa isip ni Dr. Benson Nojales habang nakatingin sa chart na iniabot sa kanya ng nurse. Pangkaraniwan na ang pagod sa emergency room, lalo na sa ganitong oras ng gabi. Ngunit ang pagod na nakasulat sa chart na ito ay iba. Severe exhaustion, possible vasovagal syncope. Basa niya sa sarili. Isang pasyenteng hinimatay dahil sa sobrang stress at pagod. Walang bago. Saan ang pasyente? Tanong niya sa nurse. Hindi pa rin inaangat ang tingin mula sa mga papeles. Bed 3, Doc. Dinala lang ng ambulansya mula sa isang office building sa Makati. Tumango si Benson at nagsimulang maglakad patungo sa direksyon ng Bed 3. Isa na namang executive na pinipiga ang sarili para sa trabaho. Naisip niya. Ilang beses na ba siyang nakakita ng ganitong kaso? Mga taong kinalimutan na hindi sila makina. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang kanyang sarili para sa isa na namang sermon tungkol sa work-life balance. Ngunit nang tuluyan na niyang basahin ang pangalan ng pasyente sa chart, natigilan siya sa kanyang paglalakad. Ivy, ang buong pangalan, ang edad, pareho. Isang hindi maipaliwaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi. Imposible. Maraming Ivy sa mundo. Pero habang papalapit siya sa Bed 3, ang kabang iyon ay unti-unting nagiging isang masakit na pagkilala. Ang babaeng nakahiga roon, maputla at walang malay, na may nakakabit na IV drip sa kanyang kamay,
Kilala niya ang mukha na yon. Kahit pagod, kahit may mga marka ng stress, kahit maraming taon na ang lumipas, ang matangos na ilong, ang hugis ng mga labi, ang buhok na kahit magulo, ay bakas pa rin ang dating alaga. Napahinto siya sa tabi ng kama. Tinitigan niya ang babaeng minsan ay naging pinakamalapit na tao sa kanyang buhay, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang Ivy. Ang batang babae na kasama niyang umakyat sa mga puno at nanghuli ng tutubi. Ngayon, ito, isang pasyente sa kanyang ospital, mukhang dinadala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Benson sa kanyang puso. Isang halo ng pangungulila at pagsisisi. "Doc?" tanong ng nurse, napansin ang kanyang pagkatulala. Agad na bumalik sa realidad si Benson. Iwinaksin niya ang mga personal na emosyon. Pinasadahan niya ng tingin ang vital signs monitor. Then, kinuha niya ang maliit na flashlight mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang sinuri ang mga mata nito. "Okay," sabi niya sa nurse, ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. "Let's run a full blood chem. I want to check her cortisol levels. Hydrate her continuously. I'll take charge of this patient personally." Tumango ang nurse at umalis. Naiwan si Benson na muling nakatitig kay Ivy. Dahan-dahan niyang inilapat ang likod ng kanyang palad sa noo nito. Hindi naman mainit, pero bakas sa balat nito ang panlalamig dahil sa pagod. "Ano ang nangyari sa'yo, Ivy? Paano ka naging ganito?" Ang huli niyang balita. Isa na itong matagumpay na CEO. Nabasa niya sa isang business magazine. Garden Vows. Ang pangalan ng kumpanya ay tila kabalintunaan sa babaeng kilala niyang nawala ng tiwala sa pag-ibig. Narinig niya ang mahinang paggalaw. Nakita niya ang marahang pagkunot ng noo nito. At dahan-dahan, iminulat ni Ivy ang kanyang mga mata. Sa simula, ang mga mata nito ay puno ng pagkalito. Pagkatapos, napunta ang tingin nito sa kanya. Nakita niya ang pagbabago sa mga matang yon. Mula sa pagkalito, naging pagkabigla, at pagkatapos ay isang bagay na hindi niya mabasa. Isang pader na mabilis na itinayo. Ngumiti si Benson, isang ngiting malungkot at puno ng pagkagulat. At sinabi niya ang mga salitang kanina pa, gustong kumawala sa kanyang bibig. "Ivy, ikaw nga." Agad na sinubukan ni Ivy na bumangon. "Benboy?" Ang pangalang yon. Ilang taon na rin mula na nang huli niyang marinig iyon. Anong ginagawa ko rito? Kailangan kong umalis." "Wow, easy," sabi ni Benson. Dahan-dahan siyang inalalayan pabalik sa pagkakahiga. "You collapsed, Ivy. Dinala ka rito ng ambulansya. You're in a hospital." Tila doon lang naproseso ni Ivy ang lahat. Tiningnan niya ang IV drip sa kanyang kamay na may halong pandidiri. "Kailangan kong umalis. Marami akong trabaho. May emergency sa opisina." "Ang emergency ay ikaw," seryosong sabi ni Benson. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. "Your body gave up. Kulang ka sa tulog. Sa pagkain, your blood pressure is low. Kailan ka huling nagpahinga ng maayos?" Umiwas ng tingin si Ivy. Ang dating matapang na CEO ay biglang nagmukhang isang batang nahuli sa pagkakamali. "Okay lang ako. Kailangan ko lang ng kape." Napabuntong hininga si Benson. Ang tigas pa rin ng ulo niya. "Hindi. Ang kailangan mo ay pahinga at pagkain at matulog ng higit sa 3 oras. Hindi mo naiintindihan." Giit ni Ivy. Ang kanyang boses ay nagsisimula nang bumalik sa dati nitong talas. "May hinahabol akong deadline. Hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal. Walang kasal na magiging matagumpay kung ang nag-oorganisa ay nasa bingit ng kamatayan," mariing sabi ni Benson. "You need to be admitted for at least 24 hours for observation." "No." Halos pasigaw na sagot ni Ivy. "Hindi pwede. I'll sign a waiver.
Aalis ako. Nakita ni Benson ang determinasyon sa mga mata nito. Alam niyang walang magagawa ang kahit anong argumento. Ang Ivy na nasa harap niya ngayon ay mas matigas pa kaysa sa batang Ivy na kilala niya noon. Pero hindi na siya ang dating Benboy na nagpaparaya na lang. Isa na siyang doktor. At ang babaeng ito, higit sa pagiging pasyente, ay kaibigan niya. Isang kaibigan na pinabayaan niya noon. Isang pagsisisi ang muling gumuhit sa kanyang puso. Kung sana ay hindi sila nagkahiwalay ng landas. Okay, sabi ni Benson sa ikinagulat ni Ivy. Sige, papayagan kitang umuwi. Against medical advice, pero sa isang kondisyon. Ano? May pagdududang tanong ni Ivy. Ngumiti si Benson. Isang ngiting nagsasabing hindi siya basta-basta magpapatalo. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Ilang oras ang lumipas, matapos pirmahan ang lahat ng papeles, nakauwi na si Ivy sa kanyang tahimik at malinis na apartment. Pakiramdam niya ay nanalo siya sa isang laban. Akala niya ay tuluyan na siyang nakatakas kay Benson. Nakahinga siya ng maluwag habang isinasara ang pinto ng kanyang condo unit. Sa wakas, kapayapaan. Pwede na niyang balikan ang trabaho. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kanyang laptop, isang tunog ang pumutol sa katahimikan. May nag-doorbell, napakunot ang kanyang noo. Sino naman ang pupunta sa kanya sa ganitong oras? Naiinis siyang naglakad papunta sa pinto at walang ganang binuksan ito. At doon, natigilan siya. Nakatayo sa labas si Benson, ang kanyang Benboy. May dala-dala siyang 2 malaking paper bag na amoy masarap na pagkain. At sa kanyang muka, may isang ngiti. Isang ngiting hindi tumatanggap ng kahit anong pagtanggi. Dinner is served, sabi niya. Doctor's orders. Nakatayo si Ivy sa may pintuan. Ang kanyang katawan ay tensyonado. Ang apartment na ito ay ang kanyang kaharian. Ang nag-iisang lugar sa mundo kung saan lahat ay nasa ayos. Lahat ay kontrolado niya. Ang pagpasok ni Benson dito ay isang paglabag sa pinakabanal na alituntunin ng kanyang buhay. Hindi pwede, Ben. Umalis ka na. Sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matigas. Sinubukan niyang isara ang pinto, pero malumanay na inilagay ni Benson ang kanyang paa para harangan ito. Kakain ka muna, sabi ni Benson. Ang kanyang boses ay kalmado. Ang uri ng boses na ginagamit niya sa mga pasyenteng ayaw uminom ng gamot. Pagkatapos, aalis na ako. Promise. Hindi siya tumingin kay Ivy na may pagkaawa. Tumingin siya sa kanya na tila ba iyon ang pinakaluhikal na bagay sa mundo. At dahil doon, mas lalong nahirapan si Ivy na tanggihan siya. Bago pa man siya makahanap ng isa pang dahilan para paalisin ito, dahan-dahan nang pumasok si Benson sa loob, dala-dala ang mga paper bag. Hindi niya tinanong kung saan ang kusina. Naglakad siya na parang kabisado pa rin niya ang bawat sulok ng bahay kahit na ito ay isang bagong lugar. Naiwan si Ivy sa may pinto, napabuntong hininga na lang sa pagkatalo. Narinig niya ang mga kaluskos sa kanyang kusina, ang tunog ng mga lalagyan na binubuksan, ang mahinang tunog ng microwave. Ang mga tunog na yon ay banyaga sa kanyang tahanan. Ang kanyang kusina ay halos hindi nagagamit, maliban sa coffee maker. Sumunod siya roon, nakahalukip-kip, habang pinapanood ang lalaking minsan niyang tinuring na kapatid. Inilalabas nito ang pagkain mula sa mga lalagyan, mainit na tinolang manok, kanin, at isang ensaladang gulay. Ang amoy pa lang ay tila nagbigay ng konting init sa nanlalamig niyang katawan. Kumain ka na, sabi ni Benson. Inilapag ang isang mangkok sa kanyang harapan. Hindi ito isang pakiusap, isa itong utos. Umupo si Ivy dahil wala na siya ng lakas para makipagtalo pa. Tahimik silang kumain. Sa simula, ang katahimikan ay nakakabingi. Ngunit hindi ito yung katahimikan na hindi komportable.
Ito ay isang katahimikang may kasamang pag-unawa. Naalala mo pa ba? Biglang sabi ni Benson, bumasag sa katahimikan. Noong sinubukan nating lutuin yung mga dahon ng mangga sa likod bahay ni na Aling Nena, hindi napigilan ni Ivy ang sarili. Naramdaman niya ang pagkibot ng isang sulok ng kanyang labi. Isang ngiting pilit niyang pinigilan, ngunit kumawala pa rin. Oo naman, halos masunog natin yung buong puno. At sinisi natin yung aso ng kapitbahay, dagdag ni Benson, at sabay silang natawa ng mahina. Ang tunog ng sarili niyang tawa ay tila kakaiba sa kanyang pandinig. Kailan nga ba siya huling tumawa ng ganito? Isang tawang hindi pilit, hindi para sa mga kliyente. Ang isang kwento ay nasundan pa ng isa. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga kabalbalan nung bata pa sila, sa mga pangarap na binuo nila habang nakahiga sa damuhan at nakatingin sa mga bituin. Sa loob ng ilang sandaling iyon, hindi siya si Ivy, ang Demonita CEO. Siya lang si Ivy, at si Benson ay hindi si Dr. O'Halles. Siya lang si Ben Boy. Ang init ng sabaw at ang init ng mga alaala ay unti-unting tumunaw sa yelong bumabalot sa kanyang puso. Ang pader, na matagal niyang itinayo, ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Nang matapos silang kumain at habang tinutulungan niya itong magligpit, isang bagay na hindi niya ginagawa, ay biglang nagsalita si Benson. Ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. Bakit mo ginaganito ang sarili mo, Ivy? Ang tanong na yon, napakasimple, pero tumagos ito sa lahat ng kanyang depensa. Napahinto si Ivy sa kanyang ginagawa. Napayuko siya, nakatingin sa baso na hawak niya. Kailangan. Halos pabulong niyang sagot. Hindi, sabi ni Benson. Walang trabaho ang mas mahalaga kaysa sa buhay mo. At doon na bumigay ang lahat. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na sinundan pa ng isa. Sinubukan niyang itago ang kanyang mukha, ngunit huli na ang lahat. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Ang lahat ng stress, lahat ng pressure, lahat ng kalungkutan na matagal niyang kinimkim ay biglang bumuhos. Umiyak siya. Hindi isang mahinang paghikbi, kundi isang malakas na pag-iyak ng isang taong sobrang pagod na. Hindi nagsalita si Benson. Hindi siya lumapit para yakapin siya. Nanatili lang siya roon, isang tahimik na presensya na nagbibigay ng espasyo. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan itong inilapit sa kanya ang isang kahon ng tissue. Iyon lang. Pero para kay Ivy, ang simpleng kilos na yon ay nangahulugan ng lahat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may nakakaintindi sa kanya. Naramdaman niyang pwede siyang maging mahina. Nang tuluyan ng humupa ang kanyang pag-iyak, pagod na pagod siya, pero gumaan ang kanyang pakiramdam. Salamat, sabi niya. Ang kanyang boses ay paos. Tumangulang si Benson. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa'yo. Ihahatid kita sa opisina bukas. Sa unang pagkakataon, hindi na nakipagtalo si Ivy. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang mag-isa. Okay, sagot niya. Isang simpleng salita. Ngunit para sa kanilang dalawa, ito ay isang malaking pagbabago. Kinabukasan, gaya ng ipinangako, inihatid siya ni Benson sa kanyang opisina. Nakatulog siya ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. May kaunting kulay na sa kanyang mga pisngi. Sigurado ka bang kaya mo na? Tanong ni Benson bago siya bumaba ng sasakyan. Tumango si Ivy. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Ben. Pumasok siya sa building na may panibagong lakas. Pakiramdam niya ay kaya na niyang harapin ang kahit ano. Pumunta siya diretso sa meeting room kung saan naghihintay ang team ng fiancé ni Senator Wilbert.
Kailangan nilang ayusin ang lahat ng detalye. Good morning, Miss Ivy. Bati ng event manager ng kabilang panig. We're all set. By the way, I'd like you to meet the new head of communications for the future, Mrs. Wilbert. She'll be our main point of contact from now on. Tumayo ang isang babae mula sa kanyang upuan. Siya ay matangkad, elegante, at may isang ngiti na tila kayang makuha ang loob ng lahat. It's a pleasure to finally meet the legendary Ivy. Sabi ng babae, inilahad ang kanyang kamay. I've heard so many things about you. I'm Clarissa. Tinanggap ni Ivy ang kamay nito. Ngunit sa sandaling magdikit ang kanilang mga balat, isang hindi maipaliwanag na kuryente ang gumapang sa kanyang braso. Isang pakiramdam ng pagiging pamilyar at kasabay nito, isang biglaang panganib. Tinitigan niya ang mga mata ni Clarissa. Mayroong isang kislap doon, isang bagay na hindi niya mabasa, isang kislap na tila nagsasabing kilala siya nito, higit pa sa naririnig nitong mga kwento. At sa hindi malamang dahilan, biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Habang naghihintay sa coffee shop sa lobby ng building ni Ivy, hindi mapigilan ni Benson ang mapangiti. Para siyang isang teenager na naghihintay sa kanyang high school crush. Ang pakiramdam ay bago at pamilyar ng sabay. Ang makita si Ivy na umiiyak kagabi ay masakit, pero kasabay nito, mayroong isang bahagi sa kanya na nakahinga ng maluwag. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, bumagsak ang pader na yon. Ang babaeng nasa likod ng demonita ay nagpakita, kahit saglit lang, at nagpapasalamat si Benson na siya ang naroon para masaksihan yon. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila, pero isa lang ang sigurado niya. Hindi na niya hahayaang harapin ni Ivy ang lahat ng mag-isa. Maya-maya pa, nakita na niya itong papalabas ng elevator. Ang kanyang lakad ay mabilis at puno ng awtoridad, pero wala na ang matinding tensyon sa kanyang mga balikat na nakita niya kahapon. Isang magandang senyales. Tapos na, tanong ni Benson nang makalapit ito. Tumango si Ivy. Okay naman. Maayos ang usapan. Ngunit may kung anong kumislap sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi gaanong positibo. Agad din itong nawala. Good, sabi ni Benson. Piniling huwag na lang pansinin yon sa ngayon. Bago kita ihatid pa uwi, may gusto lang akong daanan. Saglit lang. Hindi na nagtanong si Ivy. Sumunod na lang ito sa kanya palabas ng building at papasok sa kanyang sasakyan. Nagmaneho si Benson papunta sa isang maliit na parke na hindi kalayuan. Isang lugar na madalas nilang puntahan noong mga bata pa sila. Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ni Ivy. Hindi sumagot si Benson. Ngumiti lang siya, bumaba ng sasakyan, at lumapit sa isang mamang sorbetero. Bumalik siya na may dalang-dalawang apa ng ice cream. A cream? Keso para sa kanya. At ube? Para kay Ivy. Paborito nito. Inabot niya ito kay Ivy. Sa isang sandali, nakita ni Benson ang pag-aalinlangan sa mukha nito na tila ba ang pagkain ng ice cream sa gitna ng isang abalang araw ay isang krimen. Ngunit pagkatapos, dahan-dahan nitong tinanggap ang apa. Umupo sila sa isang bench, tahimik na pinapanood ang mga batang naglalaro. Naalala mo pa? Tanong ni Benson. Dito tayo tumatakbo pagkatapos ng klase para lang makahabol sa huling tinda ni Manong Celso. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ivy. Ang unang totoong nangiti na nakita ni Benson mula nang magkita silang muli. Oo, at laging keso ang sayo na laging mong pinagyayabang na mas masarap kaysa sa ubi ko. Dahil totoo naman, biro ni Benson. Natawa sila pareho. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng lilim ng isang puno ng akasya, bumalik ang lahat. Ang kanilang pagkakaibigan, ang kanilang mga tawanan, ang simpleng buhay na matagal na nilang kinalimutan. Salamat dito, Ben, sabi ni Ivy. Ang kanyang boses ay mahina. Kailangan ko pala to. Walang anuman.
Sagot ni Benson. Ang kanyang puso ay puno ng saya. Ito ang Ivy na na-miss niya. Ngunit alam niyang hindi pwedeng manatili sila roon magpakailanman. Kailangan niyang malaman kung ano ang bumabagabag dito. So, panimula niya, kamusta talaga ang meeting? Maayos ba ang bago ninyong contact? Agad na nagbago ang timpla sa mukha ni Ivy. Ang nangiti ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang pamilyar na formalidad. Maayos naman. Profesional. Masyadong perpekto. Kung ako ang tatanungin. Anong pangalan niya ulit? Clarissa. Sagot ni Ivy. At sa simpleng pagbanggit ng pangalang iyon, naramdaman ni Benson ang biglaang paglamig ng hangin sa pagitan nila. May problema ba sa kanya? Usisa ni Benson. Umiling si Ivy, pero umiwas ito ng tingin. Wala. Siguro, naninibago lang ako. Mahirap magtiwala sa mga taong hindi mo kilala sa industriyang ito. Mabilis nitong iniba ang usapan. Kailangan ko nang bumalik. Marami pa akong kailangang tawagan. Hindi na nagpumilit si Benson. Hinatid niya ito pa uwi. Pero habang nagmamaneho siya palayo sa kondo nito, hindi niya maalis sa isip ang biglaang pagbabago ng mood ni Ivy. May iba. May hindi siya sinasabi. Isip ni Benson, ang pangalang Clarissa. Bakit parang may bigat nang binanggit niya iyon? Ang pakiramdam na iyon, ang pakiramdam na may isang bagay na hindi tama, ay sumama sa kanya hanggang sa pag-uwi niya sa sarili niyang apartment. Pagod siyang umupo sa kanyang sofa. Ang masayang pakiramdam kanina ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pag-aalala. Gusto niyang tulungan si Ivy, pero paano niya ito matutulungan kung hindi nito sinasabi sa kanya ang lahat? Kinuha niya ang kanyang cellphone, nag-iisip kung dapat ba niya itong tawagan ulit. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, biglang umilaw ang screen. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat. 2 pangungusap na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Stay away from her. You don't know who she really is. Mayroong bagong routine si Ivy. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na kape ang una niyang hinahanap pagkagising. Sa halip, umiinom siya ng isang basong maligamgam na tubig, gaya ng bilin ni Benson. Sinusubukan niyang matulog bago mag-alauna ng madaling araw. Maliliit na pagbabago, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay parang pag-akyat sa isang bundok. Ang paraiso na ito, gaano man kaliit, ay nagsimulang magbigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit alam niya na ang paraiso ay laging may ahas na naghihintay. At ang ahas, sa kanyang kwento, ay may pangalang Clarissa. Ang unang insidente ay maliit lang, halos hindi kapansin-pansin. Sa isang mahalagang pulong, habang ipinapakita ni Ivy ang final design board, aksidenteng natabig ni Clarissa ang kanyang tasa ng kape. Tumapon ang maitim na likido sa pinaghirapan niyang layout. Oh my gosh, I'm so sorry, sabi ni Clarissa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Agad siyang kumuha ng tissue at sinubukang punasan ang pinsala, na lalo lang nagpakalat ng mantsa. Ang clumsy ko talaga. Lahat ay nagsabing, okay lang, aksidente lang. Ngunit nakita ni Ivy. Sa isang saglit, bago pa man bumalik ang maskara ng pag-aalala, nakita niya ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa mga mata ni Clarissa. Isang kislap na kasing bilis ng isang kidlat, ngunit para kay Ivy, sapat na iyon. It's fine, sabi ni Ivy, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. I have a backup copy. Pero sa loob-loob niya, isang apoy ng galit ang nagsimulang umalab. Ang pangalawang atake ay ipatuso. Sa kalagitnaan ng pag-uusap tungkol sa mga bulaklak, biglang nagsalita si Clarissa. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng suhestyon. You know, sabi niya sa fiancé ng senador, I was thinking,
This shade of lilac is beautiful. But don't you think a slightly deeper plum color would be more regal, more fitting for a future first lady? Ang fiancé, na madaling maimpluwensyahan, ay agad na nahumaling sa ideya. Oh, you think so? That's a brilliant idea, Clarissa. Alam ni Ivy kung ano ang ibig sabihin nito. Ang pagpapalit ng kulay sa puntong ito ay mangangahulugan ng pagbabago sa lahat. Mula sa mga imbitasyon, sa mga tela, hanggang sa mga bulaklak na in-order pa mula sa ibang bansa. Isang logistical nightmare. With all due respect, nagsimulang magsalita si Ivy, sinusubukang manatiling kalmado. A change this late will cause significant delays. Oh, come on, Ivy, putol ni Clarissa, tumatawa ng mahina. A professional like you can handle a small adjustment, right? I'm sure you want nothing but the best for the bride. Na-corner si Ivy. Anumang pagtutol mula sa kanya ay magmumukhang hindi siya magaling sa kanyang trabaho? Of course, pilit na ngiting sabi ni Ivy. Anything for the bride. Kinailangan niyang magtrabaho ng halos 24 na oras. Siya at ang kanyang bagong buong team. Ang kapayapaan na sinimulan niyang maramdaman ay agad na naglaho, napalitan ng pamilyar na stress at pagod. Sa gitna ng kaguluhan, tumawag si Benson. Hi, sabi nito sa kabilang linya, ang boses ay puno ng sigla. Nakakain ka na ba? I was thinking of bringing you some dinner. Napapikit si Ivy ng mariin, hawak-hawak ang telepono, habang ang kabilang kamay niya ay abala sa pag-type ng email. Hindi ako pwede, Ben. Super busy. Ivy, anong oras na? You need to rest. May pag-aalalang sabi ni Benson. Kahit anong trabaho pa yan, makakapaghintay yan bukas. At doon, napuno na si Ivy. Ang kanyang pasensya ay biglang naubos. Hindi mo naiintindihan. Sigaw niya sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at galit. Hindi mo alam kung anong nangyayari dito. Kaya please lang, wag mo akong sabihan kung ano ang dapat kong gawin. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Narinig niya ang paghinga ni Benson sa kabilang linya. Okay, mahinang sabi nito. Sige, tawagan mo na lang ako kung kailangan mo ng kahit ano. Pagkababa ng tawag, isang alon ng pagsisisi ang bumalot kay Ivy. Pero agad din itong napalitan ng pagkabigo. Paano niya ipapaliwanag ang isang giyera na siya lang ang nakakakita? Paano niya ipapaintindi na hindi ito simpleng trabaho lang, kundi isang laban para sa kanyang kumpanya, para sa kanyang buhay? Nang matapos ang gabi, naiwan siyang mag-isa sa kanyang opisina. Ang paligid ay puno ng mga sample ng tela, mga listahan, at mga baso ng kape. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay ang babaeng sinumpaan niyang hindi na niya babalikan. Bumalik na ang demonita. At sa pagkakataong ito, naramdaman niyang mas nag-iisa siya kaysa dati. Kinabukasan, sinusubukan niyang ayusin ang lahat ng problemang idinulot ng biglaang pagbabago. Ang pinakamahalaga ay ang mga bulaklak. Kailangan niyang tawagan ang kanyang main supplier sa Netherlands para siguraduhing mapapalitan ang kulay ng mga rosas. Kinuha niya ang telepono at dinial ang numero. Good morning, this is Hans, sagot ng supplier. Hans, good morning, this is Ivy from Garden Vows, sabi ni Ivy. I'm calling about Senator Wilbert's wedding order. We need to make a color adjustment. Miss Ivy? Putol ni Hans. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. But we already processed your cancellation. Natigilan si Ivy. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Cancellation? What cancellation? I never canceled the order. But we received an email from your official company address this morning. Paliwanag ni Hans. It confirmed the cancellation of the entire shipment. I'm sorry, Miss Ivy, but the slot has already been given to another client. Nabitawan ni Ivy ang ballpen na hawak niya.
Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng kanyang opisina. "That's impossible," bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "I never sent that email." Ang katahimikan sa kabilang linya ng telepono, matapos siyang sigawan ni Ivy ay mas masakit kaysa sa kahit anong salita. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Benson ang sinabi nito. Hindi mo naiintindihan. At totoo iyon. Hindi niya naiintindihan. Ang naiintindihan lang niya ay ang tunog ng pagod at sakit sa boses nito. Ang tunog ng isang taong malapit ng bumigay. At kasalanan niya. Masyado niya itong pinilit. Hindi siya mapakali sa kanyang apartment. Sinubukan niyang manood ng TV, magbasa ng libro, pero ang mukha ni Ivy ang tanging nakikita niya. Ang pagsisisi ay unti-unting kumakain sa kanya. Hindi na niya natiis. Kumuha siya ng car keys at nagmaneho pabalik sa opisina nito. Dala ang 2 box ng pizza at isang bote ng tubig, naghanda siya para sa posibleng pagtataboy sa kanya. Pero kailangan niyang subukan. Gaya ng inaasahan, magulo ang opisina ng Garden Vows. May mga taong nagtatakbuhan, mga teleponong walang tigil sa pagtunog. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Ivy. Hindi ito sumisigaw. Kalmado ito. Pero ang klase ng kalma na iyon, ang kalmadong mukha ng isang general sa gitna ng isang natatalong digmaan, ay mas nakakatakot. "Ivy?" tawag niya. Lumingon ito, at sa isang saglit, nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito bago ito muling naging blangko. "Anong ginagawa mo rito?" tanong nito. "Nagdala ako ng pagkain," sabi niya. Itinaas ang mga box ng pizza. "Para sa'yo at sa team mo, hindi kayo pwedeng magtrabaho nang walang laman ng tiyan." May ilang empleyado ang napatingin sa kanila. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi na nakatanggi si Ivy. Habang kumakain ang mga empleyado, hinila ni Benson si Ivy sa isang sulok. Anong nangyari? At doon, ikinuwento ni Ivy ang lahat. Ang tungkol sa kinansilang flower shipment, ang email na hindi naman niya ipinadala, ang panganib na masira ang buong kasal. "Tutulungan kita," sabi ni Benson. "May kilala akong may-ari ng isang malaking flower farm sa Tagaytay. Maybe." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nagring ang cellphone ni Benson. Isang hindi pamilyar na numero. Magpapaalam sana siya para huwag sagutin, ngunit naunahan siya ni Ivy. "Sagutin mo na. Baka importante." "Okay lang ako. Kailangan kong asikasuhin to." Tumango si Benson at lumabas sandali sa opisina para sagutin ang tawag. "Hello? Si Dr. Ojales po ba ito?" Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Isang boses na malambing at puno ng pag-aalala. "Yes, speaking." "Oh, thank God," sabi ng babae. Tila nakahinga ng maluwag. "Sorry sa abala, doctor. This is Clarissa. Kasama po ako sa team ng fiancé ni Senator Wilbert. Nakita ko po kasi kayo kanina na kasama ni Miss Ivy. At nag-aalala lang po talaga ako para sa inyo." Napakunot ang noo ni Benson. "Nag-aalala para sa akin?" "Opo," sabi ni Clarissa. May kasamang pekeng hikbi sa kanyang boses. "Nakita ko po kung paano siya sumigaw sa staff niya kanina. Nakita ko kung gaano siya kaansay. Alam ko pong mabuti ang intensyon ninyo, pero baka mapahamak lang kayo. She seems like a very difficult person. I'm just worried about you." Natigilan si Benson. Unstable? Difficult? Ang Ivy na nakita niya ay stressed at desperado, pero hindi unstable. Mayroong mali. "Salamat sa pag-aalala, Miss Clarissa, but I can handle myself." Seryosong sagot ni Benson. At si Ivy, she's just under a lot of pressure. "Kung yan po ang sabi ninyo, Doc," malungkot na sabi ni Clarissa bago ibinaba ang tawag. Naiwan si Benson na nakatayo sa hallway. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Paano nakuha ni Clarissa ang numero niya? Bakit ito tatawag para siraan si Ivy sa kanya?
Ang mga piraso ng puzzle ay hindi magkakatugma. Bumalik siya sa loob, ngunit sa halip na tumulong, umupo siya sa isang tabi at kinuha ang kanyang cellphone. May bumabagabag sa kanya. Isang bagay na kailangan niyang alamin. Binuksan niya ang isang social media app at hinanap ang pangalan, Clarissa. Maraming lumabas. Idinagdag niya ang Senator Wilbert. Lumabas ang isang pampublikong profile ng isang maganda at mukhang propesyonal na babae. Ito ngayon. Tiningnan niya ang listahan ng mga kaibigan nito. Nagbabaka sakaling mayroon silang mutual friend. At doon, nakita niya. Isang pangalan mula sa kanyang nakaraan. Isang kaibigan mula sa dati niyang buhay bago siya bumalik sa Pilipinas. Pinindot niya ang profile ng kaibigan niyang yon at tiningnan ang mga lumang litrato. Nag-scroll siya pabalik. 1 taon, 2 taon, 5 taon. At bigla, napahinto siya. Isang group photo mula sa isang Christmas party. Nandoon siya, nakangiti, mukhang mas bata. At sa tabi niya, nakaakbay sa kanya, ay isang pamilyar na mukha. Si Clarissa. Pero hindi lang iyon. May isa pang litrato mula sa isang kasal. Ang kasal nila. Napahigpit ang hawak ni Benson sa kanyang cellphone. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang mga piraso ng basag na salamin ay biglang nabuo sa kanyang isipan. At ang imaheng kanyang nakita ay isang bangungot. Si Clarissa. Ang babaeng sumisira kay Ivy, ang babaeng tumawag sa kanya, ay ang kanyang asawa, ang kanyang ex-wife. Samantala, matapos ang ilang oras ng walang tigil na pagtawag, sa tulong ng kontak na ibinigay ni Benson, nakahanap si Ivy ng kapalit na supplier. Hindi ito perpekto, pero sasalba ito sa kasal. Isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. At ang unang taong gusto niyang pasalamatan ay si Benson. Naramdaman niya ang isang matinding hiya sa pagsigaw niya dito sa telepono. Gusto niyang bumawi. Nag-drive siya papunta sa address ng kondo ni Benson na nakuha niya mula sa files ng ospital. Dala ang isang box ng paborito nitong kape. Naglakad siya papunta sa unit nito. Kakatok na sana siya nang mapansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Ben? Tawag niya. Dahan-dahang itinulak ang pinto. Nandyan ka ba? Walang sumasagot. Pumasok siya. Nag-aalala na baka may nangyari. At doon, narinig niya ang boses nito mula sa kwarto. Isang boses na pilit at puno ng emosyon na hindi niya maintindihan. Nakikipag-usap ito sa telepono. Clarissa, please. Narinig niyang sabi ni Benson, we need to talk about this. Ang pangalang iyon, Clarissa. Tila isang kidlat na gumuhit sa kalmadong kalangitan ng puso ni Ivy. Ang pangalang kanina pa, bumabagabag sa kanya, ang pangalang nagdudulot ng gulo sa kanyang perpektong plano ay binibigkas ngayon ng taong nagsimulang magpatibok muli ng kanyang natutulog na damdamin. Nabitawan niya ang hawak niyang kahon ng kape. Ang malakas na kalabog nito sa sahig ay tila ginising si Benson mula sa anumang mundong kinaroroonan niya. Agad itong lumabas ng kwarto, ang muka ay puno ng pagkagulat nang makita siya. Ivy! Sabi nito, ang boses ay halos pabulong. Agad niyang ibinaba ang telepono. Huli na, nakatayo lang si Ivy roon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Benson, naghahanap ng kahit anong paliwanag. Ngunit ang nakita niya sa mukha nito, ang pagkakasala, ang pag-aalinlangan, ay sapat ng sagot. Sino siya? Tanong ni Ivy. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding galit na nagsisimulang umakyat mula sa kanyang sikmura. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Ben. Napapikit si Benson, napahilamos sa kanyang mukha. Tila tumanda ito ng 10 taon sa loob lang ng ilang segundo. Ivy, mag-usap tayo. Umupo ka muna. Hindi ako uupo. Sigaw ni Ivy. Ang kanyang boses ay umalingaw sa tahimik na apartment.
Sagutin mo ang tanong ko. Sino si Clarissa sa buhay mo, Ben? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Ivy at ang tunog ng aircon. Sa wakas, tumingin si Benson sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Siya ang ex-wife ko. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal. Isang sampal na hindi niya nakita, hindi niya napaghandaan. Napaurong si Ivy, napahawak sa kanyang dibdib na tila ba doon siya tinamaan. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Ang lahat ng piraso ng puzzle, ang biglaang pagsulpot ni Clarissa, ang mga aksidente, ang kakaibang kislap sa mga mata nito, lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan, isang masakit at nakapandidiring kahulugan. Ex-wife mo? Ulit niya. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang tawa. At kailan mo balak sabihin sa akin? Kapag nasira na niya ang lahat, kapag nawala na sa akin ang kumpanyang pinaghirapan ko? Hindi ko alam, Ivy. Maniwala ka. Desperadong sabi ni Benson, lumapit ito sa kanya. Ngunit umatras lang siya. Ngayon ko lang nalaman na siya ang Clarissa na sinasabi mo. Nakita ko ang litrato. Nalaman ko lang ilang oras ang nakalipas. At ano, tinawagan mo siya para kamustahin? Sarkastikong sabi ni Ivy. Para mag-reminisce? O baka naman, para pagplanuhan ang susunod ninyong hakbang, para wasakin ako? Ang sakit sa mukha ni Benson ay napalitan ng sakit. That's not fair, Ivy. Alam mong hindi ko gagawin yon. Wala na akong alam. Sigaw ni Ivy. At sa pagkakataong ito, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang bumagsak. Ang alam ko lang, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking pinapasok ko ulit sa buhay ko, ay may koneksyon sa taong gustong sumira sa akin. At itinago mo yon. Biglang bumalik sa alaala ni Ivy ang isang imahe mula sa kanyang nakaraan. Ang kanyang ate, umiiyak sa sahig ng kanilang bahay, suot pa rin ang kanyang wedding gown. Ang mukha ng kanyang ama, puno ng kabiguan, ang imahe ng pagkakanulo. Ang kasaysayan ay umuulit. At sa pagkakataong ito, siya ang bida sa trahedya. Lahat ng ito, ang pag-aalaga mo, ang pagpunta mo sa ospital, kasama ba lahat sa plano ninyo? Tanong niya. Ang bawat salita ay lasong tumatagos sa puso niya at alam niyang tumatagos din sa puso ni Benson. Hindi! Mariing sabi ni Benson. Ang kanyang boses ay basag na. Ivy, please, kilala mo ako. Hindi na. Malamig na sagot ni Ivy. Ang Ben Boy na kilala ko ay hindi maglilihim sa akin. Ang Ben Boy na kilala ko ay hindi ako hahayaang magmukhang tanga. Tinitigan niya ito. Ang dating pagmamahal at nostalgia sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at basag na tingin. Ang pader na sinimulang gibain ni Benson ay muling itinayo ni Ivy. Mas mataas, mas matibay, at walang sino mang makakapasok pa. Gusto kong umalis ka na. Sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Ivy, gusto kong lumabas ka sa buhay ko. Ulit niya, mas mariin. Ngayon din. Alam ni Benson na wala ng anumang salita ang makakapagpabago sa isip nito. Nakita niya ang desisyon sa mga mata nito. Ang sakit na idinulot niya, sinadya man o hindi, ay masyadong malalim. Walang imik. Dahan-dahang kinuha ni Benson ang kanyang wallet at cellphone sa mesa. Naglakad siya papunta sa pinto. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya kay Ivy sa huling pagkakataon. Nakatayo pa rin ito sa gitna ng sala, nakatingin sa kawalan. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. I'm sorry, Ivy, bulong niya. Sobra. At isinara niya ang pinto. Sa sandaling marinig ni Ivy ang pag-click ng siradura,
Bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, sa tabi ng natapong kape na dapat sana ay simbolo ng kanyang pasasalamat. Humagulgol siya, isang iyak na puno ng galit, ng sakit, ng pagtataksil. Sa labas ng pinto, nakasandal si Benson sa pader, nakapikit, pinakikinggan ang bawat hikbi na tumatagos sa kahoy. Ang bawat luhang pumapatak kay Ivy ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang sariling puso. Pareho silang talo, pareho silang wasak. At sa pagitan nila, isang pangalan. Ang pangalan ng traidor. Walang luha. Iyon ang ipinangako ni Ivy sa kanyang sarili pagkagising niya kinabukasan. Tumingin siya sa salamin at hinarap ang babaeng naroon. Maputla, maga ang mga mata, basag. Pero sa likod ng lahat ng iyon, isang apoy ang muling nag-aalab. Hindi na ito ang apoy ng galit. Ito ay ang nagyayelong apoy ng determinasyon. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay niya ito sa kanila. Pumasok si Ivy sa garden vows na tila ibang tao. Ang bakas ng kahinaan na nakita ng kanyang mga empleyado sa mga nakaraang araw ay ganap ng naglaho. Ang demonita ay hindi lang nagbalik. Nag-evolve ito. Naging mas malamig, mas kalkulado, mas walang awa. Cancel the new supplier from Tagaytay. Utos niya sa kanyang bagong assistant nang hindi man lang inaangat ang tingin mula sa kanyang laptop. Pero ma'am, iyon na lang po ang pag-asa natin. Hindi ako bingi. Putol ni Ivy. Sa wakas ay tumingin ito sa assistant. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. I found a better one. Now do as I say. Sa loob ng ilang oras, ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon, lahat ng pabor na inutang sa kanya ng mga tao sa industriya. Gumawa siya ng imposible. Nakahanap siya ng paraan para maibalik ang orihinal na order mula sa Netherlands sa pamamagitan ng pagbabayad ng triple sa presyo at paggamit ng private air freight, gastos na sisira sa kanyang kita. Pero isang mensaheng kailangan niyang ipadala. Hindi mo ako kayang pabagsakin. Sa kabilang panig ng lungsod, nakangiting tinitingnan ni Clarissa ang kanyang telepono. Ang balita tungkol sa pag-aaway ni na Ivy at Benson ay mabilis na kumalat sa pamamagitan ng kanyang mga espiya. Nakuha niya ang gusto niya. Nasira niya ang namumuong pagtitiwala sa pagitan ng dalawa. Sigurado siyang hindi magtatagal ay tatawag na sa kanya si Benson, hihingi ng tawad at magmamakaawang bumalik. Ngunit ang tawag na iyon ay hindi dumating. Sa halip, ang natanggap niya ay isang email mula sa event team ni Ivy. Isang meeting. Urgent. Pumasok si Clarissa sa conference room ng Garden Vows na may ngiti ng isang nagwagi. Inaasahan niyang makikita si Ivy na mukhang miserable. Ngunit ang Ivy na nakaupo sa dulo ng lamesa ay hindi mukhang talunan. Mukha itong isang reyna na naghihintay sa kanyang trono. Good morning, Clarissa. Bati ni Ivy, ang kanyang boses ay kalmado. Let's get straight to the point. The original floral arrangements from the Netherlands are back on schedule. We will no longer need your creative inputs on the matter. Natigilan si Clarissa. Paanong? Furthermore, patuloy ni Ivy, all communications regarding this event will now be coursed through my legal team. Any deviation from the original signed contract will be met with legal action. Ipinakita ni Ivy sa screen ang isang kopya ng kontrata. Naka-highlight ang isang clause tungkol sa malicious interference. Ang nangiti sa mukha ni Clarissa ay dahan-dahang naglaho. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Akala mo matatalo mo ako? Isip ni Clarissa. Ang kanyang sariling galit ay nagsimulang kumulo. Hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo. Nang matapos ang pulong, sinadya ni Clarissa na makasabay si Ivy sa hallway. Impressive move, sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay tila pulot na may lason. But you're just delaying the inevitable.
Humarap si Ivy sa kanya. Sa unang pagkakataon ay pinakita ang isang emosyon, isang malamig na pagkasuklam. Ang tanging inevitable dito ay ang pagbagsak mo. I do not know what your game is, and frankly, I don't care. But try to mess with my company again, and you'll find out just how creative I can be. Nagkatinginan sila, dalawang reyna na handang gawin ang lahat para sa kanilang kaharian. Subukan mo ulit, bulong ni Ivy. Sapat lang para marinig ni Clarissa. Tingnan natin kung sino ang matitira. Tumalikod si Ivy at naglakad palayo. Iniwan si Clarissa na nanginginig sa galit. Ang pag-aakala niyang si Ivy ay isang madaling target ay isang malaking pagkakamali. Pero hindi pa siya tapos. Meron pa siyang isang huling baraha. Isang alas na sisira, hindi lang sa kasal, kundi sa buong reputasyon ni Ivy. Kinuha ni Clarissa ang kanyang telepono at dinialang isang numero. Ang numero ng isang sikat na society blogger na kilala sa pagsusulat ng mga blind item at pagwasak ng mga reputasyon. "Hello, Miss Rica," sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay muling naging malambing at kaawa-awa. "Mayroon po akong isang kwento para sa inyo tungkol sa sikat na demonita ng wedding industry at kung paano niya niloloko ang kanyang mga kliyente. Yes, Garden Vows. I have all the details you need." Sa gabi bago ang final wedding rehearsal, habang abala si Ivy at ang kanyang team sa pag-aayos ng lahat sa venue, isang tawag ang kanyang natanggap. Ang general manager ng hotel. "Miss Ivy, I have terrible news," sabi ng lalaki. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "We have a major gas leak in the main ballroom. The entire wing has to be shut down indefinitely." Nabitawan ni Ivy ang kanyang clipboard. Ang mga papel ay nagsikalat sa sahig. "What?" bulong niya. "I'm so sorry. The wedding. It has to be cancelled." Ang dilaw na caution tape na nakapalibot sa engrandeng pasukan ng hotel ay tila isang personal na insulto kay Ivy. Bawat letra ay parang sumisigaw sa kanya ng isang salita. Talunan. Nakatayo siya sa kabilang kalsada, nakatitig sa lugar na dapat sana ay magiging entablado ng kanyang pinakamalaking tagumpay. Ngayon, isa na lang itong monumento ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng kahihiyan at galit na nagnininga sa loob niya. Paano nangyari ito? Sinubukan niyang tawagan ang lahat ng kanyang kontak. Walang ibang 5-star hotel na available sa loob ng wala pang 24 na oras. Walang paraan. Tapos na ang lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Pagkatapos, muli at muli. Sunod-sunod na tila ba may sarili itong panginginig. Tiningnan niya ang screen. Notifications mula sa iba't ibang social media apps. Mga mensahe mula sa mga taong halos hindi na niya natatandaan. Napakunot ang kanyang noo. Binuksan niya ang isa sa mga link na ipinadala sa kanya ng isang dating empleyado. Dinala siya nito sa isang sikat na gossip blog. At ang headline na nakasulat sa malalaking letra ay tila isang patalim na direktang itinarak sa kanyang puso. Wedding wrecker. Ang madilim na lihim sa likod ng makinang na mundo ng Garden Vows. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ang bawat salita. Ang artikulo ay isang perpektong halo ng kasinungalingan at kalahating katotohanan. Sinasabi nito na ang Garden Vows ay malapit ng malugi, na niloloko niya ang kanyang mga kliyente sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga proyektong hindi niya kayang panindigan. Ginamit pa nito ang insidente ng pag-fire niya sa kanyang mga empleyado bilang patunay ng kanyang kawalan ng profesionalismo at unstable na pag-iisip. Ang pinakamasakit ay ang mga komento. Kaya pala demonita ang tawag sa kanya. Kawawang Senator Wilbert, na sayang lang ang pera. Karma is real. Huwag kasing maging masama sa mga empleyado. Bawat salita ay isang batong ipinupukol sa kanya.
Ang reputasyon na binuo niya mula sa abo ng kahihiyan ng kanyang pamilya ay ngayon sinusunog sa harap ng buong mundo. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalang nagpatigil sa kanyang paghinga. Senator Wilbert. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinasagot ang tawag. Hello, Sen. Don't you senator me, Miss Ivy. Isang galit na boses ang sumabog mula sa speaker. What is the meaning of this? My phone has been ringing off the hook. The venue is cancelled? Your company is a sham? Is this how you do business? Sir, I can explain. I don't need your explanations. I need a wedding. My lawyers will be in contact with you. Prepare yourself because I will make sure you never work in this town again. Click. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay mas malakas pa kaysa sa sigaw ng senador. Iyon na yon, ang hatol. Ang pagtatapos ng lahat. Nakatayo si Ivy sa gitna ng sidewalk. Ang ingay ng syudad ay tila nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso at ang mga boses sa kanyang isip na nagsasabing tama sila. Isa siyang kabiguan, isang fraud, sa isang sandali ng matinding kahinaan, sa isang desperadong paghahanap ng kahit isang sinag ng liwanag, sa kumpletong kadiliman, may isang pangalan na pumasok sa kanyang isip. Ben. Kahit sa kabila ng sakit, ng pagtataksil, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang bumulong na baka. Baka sakaling maintindihan siya nito. Nanginginig. Dinial niya ang numero ni Benson. Bawat ring ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Sa ikatlong ring, may sumagot. Hello. Hindi yun yung boses ni Benson. Isang boses na malambing. Isang boses na tila pamilyar sa isang masamang panaginip. Sa sino to? Nauutal na tanong ni Ivy. Isang mahinang tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Isang tawang puno ng tagumpay. Oh, Ivy dear, it's Clarissa. Natigilan si Ivy. Ang telepono ay tila naging isang piraso ng yelo sa kanyang kamay. Nasaan si Ben? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Si Ben? Sabi ni Clarissa na may halong pagkukunwaring pag-iisip. He's busy right now. Medyo inaaliw niya ako. Alam mo na, these things can be very stressful. Ang mga salitang yon, iyon na ang huling patak. Ang huling saksak sa isang pusong wala ng dugo. Ibinaba ni Ivy ang tawag. Hindi na niya kailangan marinig pa ang iba. Malinaw na ang lahat. Si Benson, si Clarissa, magkasama sila. Ito ang kanilang plano mula sa simula. At siya ang tanga ay nahulog sa bitag. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Dinala siya nito pabalik sa kanyang opisina. Sa building na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, sumakay siya sa elevator at pinindot ang pinakamataas na button. Rooftop. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malakas at malamig na hangin. Naglakad siya papunta sa dulo, nakatingin sa libu-libong ilaw ng syudad sa ibaba. Ang bawat ilaw ay isang buhay, isang kwento, isang pangarap na patuloy na naglalakbay. Habang ang sa kanya ay tuluyan ng namatay, wala na. Nawala na ang lahat. Ang kumpanya, ang reputasyon, ang tiwala, ang pag-asa. Nagring muli ang kanyang telepono. Pangalan ni Benson ang nakarehistro sa screen. Tinitigan niya ito, ang pangalan ng lalaking nag-alok sa kanya ng kaligtasan para lang itulak siya sa mas malalim na bangin. Walang galit. Walang sakit. Ang tanging naramdaman niya ay isang nakabibinging kawalan. At sa isang huling, tahimik na kilos ng pagsuko, iniangat niya ang kanyang kamay at binitawan ang telepono. Pinanood niya itong mahulog, umikot-ikot sa hangin, hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa semento sa ibaba. Ang tunog ng nabasag na screen, kahit hindi niya narinig, ay umaling-ungaw sa loob ng kanyang basag na kaluluwa. Gulat. Iyon ang unang naramdaman ni Benson
nang makita niyang hawak ni Clarissa ang kanyang telepono. Kadarating lang niya sa unit nito matapos siyang tawagan nito ng paulit-ulit. Umiiyak at nagsasabing may emergency. "What the hell are you doing?" Galit na tanong ni Benson. Sabay agaw sa cellphone mula sa kamay nito. Ang pekeng mga luha sa mukha ni Clarissa ay biglang nawala. Napalitan ng isang mapanuyang pamungiti. "Just cleaning up a little mess." Mukhang hindi pa rin niya maintindihan na sa akin ka babalik. Tiningnan ni Benson ang kanyang call log, isang missed call mula kay Ivy at isang outgoing call papunta kay Ivy. Nanlamig ang kanyang buong katawan. "Anong sinabi mo sa kanya?" tanong ni Benson. Ang kanyang boses ay mahinahon sa isang nakakatakot na paraan. "Ang katotohanan," kibit-balikat na sagot ni Clarissa. "Na magkasama tayo, na inaaliw mo ako. Alin doon ang hindi totoo?" "Tapos na tayo, Clarissa," sigaw ni Benson. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. "Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo? What you're doing is insane." "Insane? Ang tawag dito ay pag-ibig, Ben. I'm fighting for us." "There is no us," giit ni Benson. Doon niya napansin ang isang pamilyar na folder sa ibabaw ng lamesa ni Clarissa. Isang folder na may logo ng isang sikat na gossip blog. Walang paalam. Kinuha niya ito at binuksan. Nasa loob ang mga kopya ng email. Mga email sa pagitan ni Clarissa at ng blogger. Naglalaman ng lahat ng kasinungalingan tungkol kay Ivy. Ang plano. Ang bawat maduming detalye. "Ikaw," bulong ni Benson. Tinitingnan si Clarissa na tila ba isa itong halimaw na ngayon lang niya nakita ng buo. "Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Ang article, ang kasal. Ginawa ko yon para sa'yo." Hindi na siya nakinig. Ang tanging nasa isip niya ay si Ivy. Si Ivy na mag-isa, na binabato ng lahat ng kasinungalingan, na iniisip na siya ay bahagi ng lahat ng ito. Isang matinding takot ang biglang kumapit sa kanyang puso. Isang takot na mas malala kaysa sa kahit anong naramdaman niya noon. "Stay away from me. And stay away from her," mariing sabi ni Benson bago siya tumalikod. Tumakbo siya palabas ng building, diretso sa kanyang sasakyan. Dinial niya ang numero ni Ivy, pero diretso na ito sa voicemail. Sinubukan niya ulit. Voicemail. Nagmaneho siya na parang baliw. Saan siya pupunta? Saan niya hahanapin si Ivy? Sa kondo nito? Sa opisina? Opisina. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Pinaharurot niya ang sasakyan, nilabag ang lahat ng traffic lights na kanyang madaanan. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Samantala, sa rooftop, ang malamig na hangin ay tila unti-unting gumigising kay Ivy mula sa kanyang pagkatulala. Ang kawalan ay napalitan ng isang matinding pagod. Pagod na siyang masaktan. Pagod na siyang maging biktima. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang ate. Matapos ang kinanselang kasal, ilang buwan itong nagkulong sa kwarto. Ngunit isang araw, lumabas ito. Namumugto pa rin ang mga mata, pero may bago sa kanyang tindig. Tinulungan nito ang kanilang mga magulang na bumangon mula sa pagkalugi. Nagtayo ito ng isang maliit na bake shop. Muli itong ngumiti. Pagkatapos, ang kanyang ama. Sa gitna ng kanilang pinakamababang punto sa buhay, hinawakan nito ang kanyang balikat at sinabi sa kanya, "Anak, sa buhay, babagsak at babagsak ka. Pero ang pinakamahalagang laban ay hindi ang pag-iwas sa pagbagsak. Ang pinakamahalagang laban ay ang pagbangon mo. Ang pagbangon mo." Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi. Hindi niya hahayaang matapos ang kwento niya ng ganito. Hindi niya hahayaang manalo si Clarissa. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita siyang wasak.
Isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob niya. Hindi na ito ang malamig na apoy ng determinasyon. Ito ay ang nagbabagang apoy ng isang mandirigmang nasugatan, ngunit hindi kailanman susuko. Tumalikod siya mula sa dulo ng rooftop. Naglakad siya pabalik sa pinto. Bawat hakbang ay mas matatag kaysa sa nauna. Bumaba siya sa kanyang opisina at binuksan ang lahat ng ilaw. Tiningnan niya ang kanyang mga plano, ang kanyang mga listahan. Lahat ay nasira na, pero hindi ibig sabihin ay hindi na siya pwedeng gumawa ng bago. Kinuha niya ang kanyang personal na telepono at nagsimulang mag-dial. "Hello, Tita Alice?" Sabi niya sa isa sa mga pinakamatagal na kaibigan ng kanyang ina. "Naalala niyo po ba yung luma nating garden sa likod ng bahay? Available pa po ba yon?" Sunod-sunod ang kanyang mga tawag. Sa kanyang mga pinagkakatiwalaang empleyado na tinanggal niya. Humingi siya ng tawad at ng tulong. Sa mga supplier na naging kaibigan niya, nakiusap siya. Nang dumating si Benson sa lobby ng building, basang-basa ng pawis at halos hindi makahinga, inabutan niya ang ilang dating empleyado ni Ivy na nagmamadaling pumasok sa elevator. "Nasaan si Ivy?" Halos pasigaw na tanong niya. "Nasa itaas po, sir," sagot ng isa. May ginagawa po kaming milagro." Umakyat si Benson. Hindi niya alam kung ano ang kanyang aasahan. Ngunit nang makarating siya sa address na narinig niya mula sa mga empleyado, ang lumang bahay ng pamilya ni Ivy, ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang puso. Sa gitna ng isang hardin na matagal nang napabayaan, nakatayo si Ivy. Ang kanyang mamahaling damit ay may mga mantsa na ng lupa. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Nagsisigaw siya ng mga utos. Nagtuturo. Gumagalaw. Binubuhay niya ang isang patay na lugar. Nang makita siya nito, natigilan ito. Sa isang sandali, ang buong mundo ay tila huminto. Walang galit sa mga mata ni Ivy. Ang naroon lang ay isang matinding pagod, ngunit may kasamang isang bakal na determinasyon. Naglakad si Benson palapit sa kanya. Hindi sigurado kung ano ang sasabihin. "Ivy, wala na tayong oras para dyan." Putol ni Ivy. Ang kanyang boses ay kalmado. "Kung nandito ka para tumulong, kunin mo yung mga ilaw doon. Kung hindi, umalis ka sa dinadaanan ko." Hindi niya kailangan ng paliwanag. Hindi niya kailangan ng sorry. Ang kailangan niya ay isang kasal na kailangan niyang buuin sa loob ng wala pang 24 na oras. At sa sandaling iyon, alam ni Benson kung ano ang dapat niyang gawin. Ang sumunod na 20 oras ay isang malabong panaginip. Isang panaginip na pinapatakbo ng kape, adrenaline, at purong determinasyon. Walang mahabang pag-uusap sa pagitan ni na Ivy at Benson. Hindi na kailangan ang kanilang mga kilos ay nagsalita. Nang higit pa sa anumang salita, si Ivy ay ang general, ang kanyang isip ay kasing talas ng tabasid dati. Bawat utos, bawat desisyon ay mabilis at tiyak. Ngunit merong bago sa kanya. Nakinig siya. Tumanggap siya ng mga suhestiyon. Nakita ng kanyang mga dating empleyado ang isang leader na hindi lang nag-uutos, kundi nagtitiwala. Si Benson naman ang naging kanyang tenyente. Binuhat niya ang mabibigat na kahon. Nagkabit siya ng daan-daang ilaw sa mga puno. Ginamit niya ang kanyang sasakyan para sunduin ang mga bulaklak na idineliver sa pinakamalapit na bayan. Ginawa niya ang lahat ng iyon nang walang reklamo. Ang kanyang mga mata ay laging nakahanap ng paraan para bumalik sa pagtingin kay Ivy. Tinitiyak na okay lang ito. Sa isang sandali, sa gitna ng madaling araw, nakita niyang nakaupo si Ivy sa isang sulok, nakapikit dahil sa pagod. Dahan-dahan siyang lumapit at iniabot dito ang isang mainit na tasa ng kape. Walang asukal, gaya ng gusto nito. Tumingin si Ivy sa kanya at sa ilalim ng malarosas na liwanag ng papalapit na bukang liwayway,
Nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito na matagal nang nawala. Isang bakas ng pasasalamat. Tinanggap nito ang kape. Hindi ko akalaing babalik ka. Halos pabulong na, sabi ni Ivy. Hindi na ulit ako aalis, sagot ni Benson. At sa simpleng pangakong yon, isang hindi nakikitang sugat sa pagitan nila ang nagsimulang maghilom. Sa araw ng kasal, ang hardin na dati ay puno ng mga tuyong dahon at ligaw na damo ay nagbagong anyo. Naging isa itong sikretong paraiso. Ang mga puno ay napuno ng mga kumukutitap na ilaw. Ang mga bulaklak ay tila natural na tumubo sa bawat sulok. Ang hangin ay puno ng amoy ng pag-asa. Mas maganda ito kaysa sa kahit anong 5-star hotel dahil ang lugar na ito ay may kaluluwa. Ilang minuto bago magsimula ang seremonya, habang inaayos ni Ivy ang huling detalye sa belo ng bride, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Clarissa. Nakatayo ito sa may pasukan ng hardin. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkabigla. Pumunta siya roon para saksihan ang abo ng kabiguan ni Ivy, ngunit ang kanyang nakita ay isang perpektong kasal, isang tagumpay. Paano? Bulong niya sa sarili. Clarissa. Lumingon siya at nakita si Benson na nakatayo sa kanyang likuran. Sa tabi nito ay si Senator Wilbert at ang kanyang fiancé. I believe you know my ex-wife, sabi ni Benson. Ang diin sa salitang ex-wife ay puno ng kahulugan. Inabot niya sa senador ang isang folder, ang parehong folder na nakuha niya mula sa apartment ni Clarissa. Binuksan ito ng senador. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pagkalito, naging pagkaunawa, at sa huli, naging isang malamig na galit. Tumingin siya sa kanyang fiancé na ngayon ay namumutla. Nauunawaan na kung paano siya naging isang kasangkapan sa laro ni Clarissa. Security, mahinahong sabi ng senador. Ang mukha ni Clarissa ay gumuho. Ang pagkukunwari ay nawala. Napalitan ng purong desperasyon. Ben, please, makinig ka sa akin. Ngunit hindi na nakatingin si Benson sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nasa babaeng nakatayo sa di kalayuan. Ang babaeng gumawa ng imposible. Si Ivy, 2 security guard ang lumapit kay Clarissa. Ma'am, kailangan niyo na pong umalis. Habang dinadala siya palayo, ang huling nakita ni Clarissa ay ang imahe ni na Ivy at Benson. Nakatayo sila, hindi magkatabi, ngunit sa iisang panig. Isang pinagsamang puwersa na hindi niya kailanman kayang sirain. Nagsimula ang kasal at naging perpekto ito. Isang perpektong seremonya na isinilang mula sa kaguluhan nang matapos ang lahat at ang mga bisita ay nagsimula ng magsaya. Naiwan sina Ivy at Benson sa isang tahimik na sulok ng hardin sa ilalim ng isang puno na puno ng mga ilaw na sila mismo ang nagkabit. Ang hangin ay puno ng musika at tawanan. Nagawa natin, sabi ni Ivy, isang ngiti ng pagod ngunit matagumpay ang nasa kanyang mga labi. Hindi! Pagtatama ni Benson, nakatingin ito sa kanya. Ikaw ang gumawa nito. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang hindi na nakakabingi, kundi puno ng mga salitang hindi pa kayang bigkasin. Sa wakas, huminga ng malalim si Benson. Alam niyang ito na ang tamang oras. Ivy? Panimula niya. Ang kanyang boses ay seryoso. May kailangan akong sabihin sa'yo tungkol sa atin. Inaasahan ni Ivy ang isang deklarasyon, isang pag-amin. Marahil ay isang paghingi ng pagkakataon. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, isang halo ng takot at pag-asa. Ngunit hindi iyon ang sinabi ni Benson. Tumingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang bagay na mas malalim pa sa simpleng paghanga. Ivy, gusto kong humingi ng tawad. Napakunot ang noo ni Ivy. Para saan?
para kay Clarissa. Ben, naintindihan ko na. Hindi! Putol niya, dahan-dahang umiling. Hindi lang para kay Clarissa. Gusto kong humingi ng tawad dahil sa sarili ko. Isang katahimikan ang muling namayani habang pinoproseso ni Ivy ang kanyang sinabi. Mula nang bumalik ako, patuloy ni Benson. Ang tanging gusto kong gawin ay ayusin ka. Nakita kita na nasasaktan at ang unang instinct ko bilang doktor, bilang kaibigan, ay gamutin ka. Pero hindi ko napansin na ginagawa ko pala yon para sa sarili ko. Napayuko siya, tila nahihiya sa sariling pag-amin. Ang totoo, wasak din ako, Ivy, ang pagsasama namin ni Clarissa. Nabigo ako. At sa pagtulong ko sa'yo, naramdaman kong nagiging buo ulit ako. Naging panakip-butas ka sa sarili kong mga problema. At hindi iyon tama. Hindi iyon patas para sa'yo. Natigilan si Ivy. Sa lahat ng posibleng sabihin ni Benson, ito ang hindi niya inaasahan. Isang pag-amin ng sarili itong kahinaan. At sa sandaling iyon, lahat ng natitirang galit at pagdududa sa puso ni Ivy ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Dahil sa wakas, nakita niya si Benson hindi bilang isang bayani o isang tagapagligtas. Nakita niya ito bilang isang tao. Katulad niya, may mga sugat, may mga pinagdadaanan. Ang kasal namin, halos pabulong na sabi ni Benson, natapos dahil sinabi ni Clarissa na sinasakal ko raw siya sa sobrang pag-aalaga. Napakiramdam niya ay pasyente ko siya, hindi asawa. At ngayon, naiintindihan ko na kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumingin si Benson kay Ivy. Ang kanyang mga mata ay puno ng taos-pusong pagsisisi. Patawad, Ivy. Patawad kung pinaramdam ko sa'yo na kailangan mong ayusin. Hindi nagsalita si Ivy. Sa halip, iginaya niya ang tingin ni Benson sa isang partikular na sulok ng hardin. Isang maliit na espasyo sa ilalim ng isang lumang puno ng mangga na hindi masyadong napunuan ng mga palamuti. Dito, mahinang sabi ni Ivy. Dito dapat ikinasal ang ate ko. Maraming taon na ang nakalipas. Sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa pagtataksil, ang pagkabangkarote ng kanilang pamilya, ang kahihiyan. Ikinuwento niya kung paano niya itinayo ang garden vows mula sa abo ng trahedyang yon na may isang panata sa sarili. Lilikha siya ng perpektong araw para sa iba, para hindi na nila maranasan ang sakit na dinanas ng kanyang pamilya. Kaya pala, bulong ni Benson, puno ng pag-unawa. Ang takot mo sa pagkakamali, sa kabiguan. Tumango si Ivy at isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Pareho lang tayo, Ben, sabi niya. Pareho tayong may mga multo. Pareho tayong may mga sugat na sinusubukang paghilumin. Hindi sila nagyapusan. Hindi sila naghawak kamay. Tinitigan lang nila ang isa't isa at sa katahimikan na iyon ngayon, isang bagong kasunduan ang nabuo. Isang kasunduang hindi nakabase sa pagliligtas o pag-aayos, kundi sa pag-unawa at pagtanggap. Lumipas ang ilang buwan. Ang garden vows ay muling bumangon. Ang kwento ng miracle wedding ay kumalat. At mas dumami pa ang kanilang mga kliyente. Ngunit may nagbago. Sa pinto ng opisina, isang bagong pangalan ang nakasulat. Our Garden Vows. Sa loob, si Ivy ay nakikipagtawanan sa kanyang mga empleyado habang nagpaplano. Ang demonita ay isang malayong alaala na lang. Pumasok si Benson, hindi na bilang isang doktor na nag-aalala, kundi bilang isang kaibigan na may dalang merienda. Break time muna, boss, sabi niya. Nakangiti. Lumabas sila papunta sa hardin, sa likod ng lumang bahay, na ngayon ay nagsisilbing bagong official venue ng kumpanya. Ito na ang kanilang lugar, ang kanilang santuwaryo. May daladalang maliit na pala si Benson at isang batang puno ng cherry blossom.
Para saan yan? Tanong ni Ivy. Para sa atin, sagot ni Benson. Itatanim natin. Hindi natin alam kung gaano ito katagal bago mamulaklak o kung gaano ito magiging katibay. Ang alam lang natin, kailangan itong alagaan, araw-araw. Magkatabi silang naghukay ng lupa. Magkatabi nilang itinanim ang puno. At habang dinidiligan ito, tumingin si Ivy sa paligid ng kanilang hardin. Isang lugar na isinilang mula sa isang trahedya na buhay sa pamamagitan ng katatagan at ngayon ay handa ng mamulaklak. Tumingin siya kay Benson na nakangiti sa kanya. At sa wakas, ngumiti siya pabalik. Isang nangiting totoo, payapa, at puno ng pag-asa. Hindi ito isang perpektong pagtatapos dahil alam nilang walang ganoon. Ito ay isang magandang simula.